Hello! Grabe kalamig! Grabe! Dito tayo sa Costco. Dito tayo nag-park. Kasi kanina katapos lang din na trabaho ko sa grocery. May trabaho kasi tayo dun Sabado. Sabado nga dito sa amin. Sabado, ang rotation ko, pag Sabado, trabaho sa grocery. Tapos bili na pagkain, punta sa Costco para magpagas. Dito na mag-park. Hanap na ng magandang pwesto. Dito na kakain. Kagigising ko ka lang eh. Tapos katapos ko lang bihis. Grabe kalamig! Oo. Anong oras na ako natulog? Parang mag-4 na. Nagising ako ng oras na ba? 5:44. Hindi ako makatulog ng matagal dito kasi nga dahil sa lamig. Pagka pinasok na yung sakyan ng lamig, tapos nilamig na rin yung mga paa mo, wala na. Gising na talaga. Gising lahat yung diwa mo. Dati doon ako sa Bellevue nagkukuhan, nagpa-park, doon matulog. Kasi may CR doon. Yun yung problema dito ngayon sa Costco, walang CR. Ang layo pa. Doon pa ako sa may kuhan nila, malayo ako dito sa may gasolinahan ako. Lamig. So ngayon, pabiyahe tayo ng Uber at saka Lyft. Yan, unang biyahe natin ngayong taon. Sana maging maayos. Pero dito kasi, yung ginagawa ko sa pagdadrive, hindi siya kagaya ng ibang driver na talagang sagad-sagad. Yung talagang naglalagari sila, umiikot-ikot. Sa akin kasi, kagaya, halimbawa, pag may nakuha akong booking ngayon, kung hinatid ko na yan siya, hanap na ako din ng pwesto na pwede mahintuan. Kung alaw ko mag-park, tapos doon ako hihinto. Or, kung wala naman ako ma-parking, halimbawa, mga bahayan na, siyempre hindi naman pwede na mag-park doon basta-basta sa mga bahayan. Hanap ako ng pwesto niyan na medyo safety, diba? Tapos yung pwede ka mag-park. Or pupunta ako doon sa may parang parang yung may mga pwedeng pag-book. Yun yung ginagawa ko lang dito. Kasi yung pagdadrive ko, pitik-pitik lang. Every Saturday na talaga ako drive. Last year, December din ako nakapag-drive masyado kasi nga busy. So ngayong taon, ito yung unang drive natin. Unang Sabado ng taon. Ito yung drive natin. Sana maging maganda yung kitaan natin ngayon, no? Oo, dati alam nyo, yung ganitong trabaho, dati gustuhin ko lang sa Pilipinas, yung Grab. Dati diba may Uber naman sa Pilipinas, nawala, tapos Grab na lang. Dati nga nung active pa ako sa military, parang gusto ko na rin mag-Grab dati. Kasi pagka nakakasakay ako sa mga ganyan dati, tapos nakikipagpintuan sa akin yung mga driver, ang laki nung sinasabi nilang kita nila. Yung isang buwan nila may 100, sabi nila. Which is totoo naman daw. Kasi diba malakas yung doon, biyahe. Yung pinakauna, yung mga pinakaunang nadadrive. Dito na naman kung halimbawa siguro pagka yun na lang yung gagawin mo, magdadrive, parang kikita ka rin ng malaki siguro. May posibilidad siguro na kung sa isang araw, depende sa, kasi yung pinakamalaki na sinakod kinita ko dito sa sa pagdadrive, 340 ba yun? Dollar. So Sabado din yun, lagi kasi ako Sabado. Yun yung pinakamalaking konto kasi summer pa nun Ewan ko lang ngayon kasi tag-ulan. Pero malamang siguro pagka araw ka magbiyahe, lalo na ngayon, ngayong taon, o sa mga opisina ka siguro tatambay, mga building, posible na din na kikita ka din ng malaki siguro. Ewan ko lang, hindi ko lang sigurado. Di ko pa na-try ng Di ko pa na-try na bumiyahe ng weekdays na araw. Puro gabi yung biyahe ko. Kagaya ngayon, Sabado. Kasi pag ito kasi Sabado, ang hinahabol ko yung mga gumigimik. Marami dito yung mga kahit tag-ulan, grabe lakas ng ulan, marami yung gumigimik pag gabi. Ang lamig pa ng panahon dito sa amin, partida. Ano yun? Ang lamig pa ng panahon dito, pero
yung mga tao dito parang wala. Sa bagay, sanay-sanay lang din naman yung yung katawan ng mga tao eh. Eh kung dito na sila lumaki, di ba? Oh, so ngayon, yung mga pasahero natin ngayon, nasa 90%, puro yan sila mga gigimik, ganon. Mga magbabarkada, o di kaya kakain sa labas. Kasi Sabado ng trabaho, Linggo. Yun yung mga possible na customer natin mamaya, mga pasahero. Mamaya, i-share ko sa inyo kung magkano kitain natin. Tingnan natin kung magkano yung binamano ng ng Uber tsaka Lyft sa atin sa sa taon na to. Oh. Pero kung tatanungin nyo kung ano yung maganda, parehas naman sila maganda. Ang kasi dito, ang nagiging lang, pagka halimbawa pinasukan ka na ng booking sa sa Uber, halimbawa sa Uber, puro na yun, halos Uber yung pumapasok sa'yo, basta hindi ka nag-offline doon, mabilis ka ng pasukan. Tapos kung sa Lyft naman yung una mong nakuha, tapos pumick up ka ulit, may pumasok ulit na pick up mo ulit, dire-diretso na yan, basta hindi ka na nagka-cancel. Yun yung napansin ko. Pag nag-cancel ka, nako, tagal bago ulit mapasukan, lalo pagka napunta ka dun sa Seattle. Tsaka isa sa reason talaga na dito akong tatambay, iniwasan ko pa yung Seattle pag itong oras, kasi nga wala pa masyadong pasahero doon. Oo, tapos wala kang pwedeng matambayan kasi pag weekend, free parking kasi yung gilid ng mga streets eh. Eh yung mga gumigimik, ang daming gumigimik na kumakain sa mga restaurant na nagpapark na doon. Ang hirap, sobrang daming tao. Seattle, daming sasakyan. Unlike dito sa Kirkland, Bellevue, Redmond, ito yung mga ito yung mga area ko na binabiyayan pagka mga itong oras eh. Mag-start siguro ako mamaya mga 6:30 or 7. Dito maganda bumiyahe kasi nga hindi ganun kadami yung mga sasakyan. Doon kasi sa Seattle, grabe, daming sasakyan. So ngayon, mamaya mapapalaban na naman tayo sa mga Inglesan. Kasi minsan may mga pasahero talaga na nakikipagkwentuhan sa'yo. Eh hindi naman ako nagsasalita talaga pagka ganito, kasi nga mayroon lang tayong limitation dito sa sa pagdadrive. So pagka magdadrive ka dito, batiin mo na sila, confirm mo lang yung pangalan nila, batiin mo lang sila ng magandang gabi o magandang umaga, magandang araw. Stop na yun, doon na yun. Hindi na pwede na ang dami mo pang sasabihin. Maliban na lang kung magtatanong sila. Yan, tatanong, pwede ka sumagot. Eh minsan din natin maiwasan yung mga pasahero na ganun. Pero alam nyo, wala pa ako napapasahero Pilipino dito ba? Oo. Malayo din kasi yung marami din kasi mga Pilipino na may mga sasakyan. Tsaka marami rin mga tao talaga dito na may mga sasakyan talaga. Halos lahat ng bahay may sasakyan sila. Gabi no, tinan mo. Yung tayo paligid ko, nagmo-moist. Ilang kon ba nga dito sa Kirkland? May sakit sa tuhod. Ay nako. Pero okay lang, di ba? Ang mindset natin ngayon, magkapera. Kumita tayo ngayon dito, kikita tayo. Mag-start tayo ng 6 or 6:30 siguro or 7. Magtuloy-tuloy lang baka hanggang umaga na, depende sa takbo ng pasahero. Kasi yung plano ko ngayon, halimbawa dito ako mag-start sa Kirkland. Tapos kung makakuha ko from here to Seattle, makakuha ko, babalik ako ng Bellevue. O kasi di sa Bellevue, dito na area, wala masyadong nagbabiyahe dito. Ang focus nila sa Seattle kasi yun yung pinakasentro eh. Ito yung maraming pupunta. Kasi karamihan ng mga nagbabakasyon, halimbawa galing ng ibang state, galing ng ibang lugar, ibang bansa, pagka pupunta sila dito, ang bagsak nila diretso dun sa Seattle. Eh pagka galing ng airport, diretso doon, kaya pa-traffic, doon yung mga tambayan talaga, mga pasyalan. Kasi maraming pasyalan doon. Next time, pasyal ko kayo doon, o video lang. Eh wala pa tayong time kasi nga busy tayo sa work, nakafocus tayo sa work. Work tayo dito, work, busy. Kaya next time, kung tayo doon, pasyal ko kayo doon. Maganda doon, promise. Maganda rin naman dito sa Kirkland. Ako, sobrang ganda dito. Mga pasyalan, gilid ng beach. Grabe. Mga kainan, marami dito. Malamig lang talaga. Di sa lugar, buong Washington malamig.
Maulan. Ulan. Tingnan mo, ulan. Kanina, umulan dito sa amin. Kanina malakas. Kasi dito sa lugar namin, mas marami yung tag-ulan kaysa sa tag-araw. Dalawang buwan lang ata yung summer sa amin. Dalawa ba? Tatlo. Nalimutan ko na. Tapos ito na, winter na. Ewan ko lang kung mag-snow ngayon. Yung taon. Sana, oo. Sana mag-snow para, ma-experience ko. Kasi minsan ko pala nasubukan yun eh. Simula dumating kami dito. Saan na ba yung weather niya? Oh, 6 degree? Ay, saan na ba yun? Hindi ito. Seven degree pala. Oh, 7 degree tapos puro na maulan. Hanggang gabi. Hanggang hanggang alas 12, midnight, maulan. Pero sige lang. Baka sakaling mas maraming pasahero pag itong muulan. Sana maraming gumala. Kasi unang Sabado ng taon. Sige. Maya i-update ko kayo. Ilipat muna ako ng lugar tapos diretso na mag-online. Kailangan ko na mag-unat-unat kasi iwasan natin tong Costco kasi pag dito tayo nakakuha ng booking nako, baka mamaya sobrang dami pang nabili grocery. Mahirapan pa tayo kasi dito pagka halimbawa marami yung mga dala nila, tayo yung nagbubuhat, tayo nag-assist sa kanila papunta sa likod ng sasakyan, tayo mag-arrange para maging naman sila sa pagsakay nila sa ating sasakyan, di ba? So lipat muna ako, tapos diretso na biyahe. Update ko kayo kung magkano kitain natin ngayong araw. Ay ngayong gabi wala. So hindi na ako nakapagtuloy mag-vlog kagabi tungkol sa biyahe. Nalobat yung camera. Ay nako, wala tuloy akong pinang-vlog nung pagdating ko. Wala, kumain na ako sa tulog. Kanimutan ko na ituloy. So yung kinita natin kagabi dun sa pagdadrive ng Uber tsaka Lyft, matumal. Oo, pero at least kahit pa paano, di ba? Meron pa rin tayong kinita. Yun naman talaga yung pinaka-purpose natin dyan para umpisa natin yung taon na nagmamaneho na may kinikita. So, kinita natin sa pagli-Lyft is $51. Maulan kasi doon. Maulan, tapos basta doon sa mga pasyalan na lagi kong pinaghatiran ng mga kondate ng mga pasahero, walang katao-tao halos. Baka nakabakasyon pa sila. Oh, kasi January 4 pa lang. Ito, January 5 na ba dito? January 5 pa lang. Baka nakabakasyon pa sila. Tingnan natin next week. Tapos doon naman sa Uber 67. Kinita natin. At least may 100 pa rin tayo, di ba? Okay na yun. Kisa sa wala, meron tayong panggas. O, meron tayong pagkain. Bawi na lang tayo ulit next time. Ganun talaga. Diba? Hindi kasi pare-parehas yung kinikita dito eh. Minsan sobrang lakas, minsan sobrang hina. O, ito na yung pinaka mababa ko na kinita o naging earnings sa pagdadrive ng Uber tsaka Lyft ng Sabado. Hindi nagulat nga din ako bakit eh. Pero ganoon talaga, ulan kasi kahapon. Sobrang ulan. Kagabi pala. Kaya umuwi na lang din ako diretso, malayo pa yung biyahe. So, ganun. Sige. Bawi tayo next time.